Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at pangangailangan sa mas malinis na transportasyon, isang bagong sasakyan ang namumukod-tangi na may kasamang nakakabilib na mga katangian mula sa loob at labas ay tiyak na makakapasa sa kahit anong pamantayan. Narito na tatalakayin natin ang pinakabagong minivan ng Honda Cars na siguradong iyong magugustuhan. Isang kombinasyon ng kaginhawaan, kahusayan at inobasyon. Ito ang bagong henerasyon ng minivan na inilabas ngayong taon lamang at yan ang alamin natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka na magbigay po muli subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ngayong panahon ay nauuso na ang modernong sasakyan na may malawak na kapasidad na para sa isang buong pamilya. Kaya naman ang Honda ay hindi rin nagpatinag sa paglabas ng kanilang bagong minivan na tinatawag na 2025 Honda Odyssey HEV Hybrid. Unang tingin pa lamang kapansin-pansin na ang modernong anyo ng Odyssey. Mayroon itong sleek na body lines, agresibong harapan na may black chrome grille at LED headlights na nagbibigay ng eleganteng karakter sa sasakyan. Kasama ang ilan pang mga futuristic na disenyo nito para mas tangkilikin ng marami. Kung ang Honda automakers ang pag-uusapan, isa sila sa mga kumpanyang mapagkakatiwalaan na gumagawa ng mga sasakyang may kakaibang disenyo, kakaibang talento at katangian. Kaya naman sa video na ito ay alamin din natin ang kanilang bagong sasakyan, ang Honda Odyssey Minivan. Ay inilabas sa 4 na bersyon ngayong taon na pagpipilian. Gaya na lamang ng nangungunang bersyon nito na EXL na may mga basic features pero maganda na rin ang kagamitan. Meron din itong Odyssey na S-Sport L na mayroong sport concept na disenyo at mga dagdag na accessories. Ang pangatlong Honda Odyssey ay tinatawag na Touring. Napaka-premium na nilagyan ng mas maraming teknolohiya kasama ang entertainment system at mga safety features. Samantalang ang pinaka-top of the line variant nito na tinatawag na Elite version ay kumpleto na talaga. Mas marami itong advanced na features kumpara sa tatlong naunang trim level. Fully loaded sa makabagong teknolohiya at advanced safety and security features. Kaya naman para mas kumpleto, ito na ang tatalakayin natin ngayon. Ang Honda Odyssey ay hindi lang maganda sa panlabas. Dahil sa ilalim ng hood ay makikita ang makabagong hybrid powertrain na pinagsama nito ang 3.0 gasoline engine, dalawang electric motor upang makapaghatid ng halos 280 horsepower at 3,471 na kabuuang displacement. Naikinabit sa isang B6 type na engine. Kaya naman ang maximum output na nagagawa nito ay 280 sa kada 6,000 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay umabot ng 262 sa kada 4,700 revolution per minute hanggang sa 6,900 revolution per minute. Mataas ang fuel efficiency nitong bagong Honda Odyssey na HEV dahil umaabot ito sa tinatayang 35 miles per gallon o katumbas ng 14 to 15 km per liter sa bawat apak sa silinyador. Mararamdaman mo ang balanseng lakas at katahimikan na hatid ng teknolohiyang HEV nitong minivan. Hindi lamang tahimik itong makina, eco-friendly at matipid na rin. Ang Odyssey ay may bore-in-stroke na 89/93 at compression ratio na 11.5:1. Gumagamit ito ng front-wheel drivetrain, 10-speed automatic transmission na may SBW o tinatawag na shift-by-wire, na kung saan hindi na gumagamit ng traditional linkage at gear shifting. Ito ay sa pamamagitan na lang ng circular dial button para makapag-shift ng mas mabilis sa ibang gear. Nilagyan itong modelo ng 76 na fuel tank capacity at kayang humila ng bigat na umaabot sa 1,588 kg. Itong Honda minivan ay hindi lang ginawang maganda at moderno. Ito rin ay matibay sa pagkakaroon ng magagandang chassis at suspensions. Nilagyan ito ng MacPherson Strat front suspensions, compact multi-link rear suspension with trailing arms at mga stabilizer bar sa harap at likod. At nilagyan pa ng intelligent traction para magbigay ng balanseng pag-andar sa madudulas na kalsada at mababato, na kung saan pinapanatili nito ang magandang kapit ng sasakyan sa ganong kondisyon para mapanatili rin ang stability. Meron itong mga gulong na nakadesenyo rin para sa lahat ng season, gaya na lamang ng tag-ulan, tag-tuyo o tag-yelo. Ang gulong nito ay nagbibigay ng magandang performance sa kahit anong klaseng kalsada.
na may kabuuang sukat na 235 by 60R18 hanggang sa 235 by 55R19. Para sa kabuuang sukat, may haba itong Honda Odyssey na 205.2 inch at lapad na 78.5 inch. May taas ito na 69.6 inch at may wheelbase size na 118.1 inch. Tumitimbang itong modelo ng 4,526 kg at sa laki at lawak ng sukat nito, yak na bibigyan ka ng maluwag na interior cabin space at 8 seating capacity. Pagdating naman sa mga safety features, itong bagong Honda minivan na Odyssey ay mayroong advanced safety features at security sense gaya ng Collision Mitigation Braking System o CMBS with advanced pedestrian detection, isang safety features na automatic na nag-a-apply ng brake o nagpapagana ng preno sa mga oras na malapit ka ng mabangga. Nadidetect din ito kung may mga biglang mga tumatawid na mga tao sa kalsada upang mas mapagana ang preno ng maaga para maiwasan ang tuluyang pagkabangga. Sinamahan pa ito ng Road Departure Mitigation System o RDM, isang advanced driver assistance system na nakadisenyo naman para maiwasan ang hindi sinasadyang paglabas o pag-alis sa linya ng kalsada ng sasakyan, na may forward collision warning pang kasama o isang babala na posibleng banggaan. Ito naman ay isang sistema sa sasakyan na nag-aalerto sa iyo kung may mga posibilidad na mabangga mo ang sasakyan na nasa unahan mo. Karaniwan itong gumagana sa pamamagitan ng sensor o camera para matukoy kung sobrang lapit ka na at kailangan mo nang magpreno. Nilagyan din ito ng lane departure warning. Ito naman ay isang safety features ng sasakyan na nag-aalerto kung ang kotse ay hindi na sinasadyang lumabas sa lane o linya ng daanan, lalo na kung hindi ka nakasignal. Nakatutulong ito para maiwasan ang aksidente lalo na kung inaantok o nadidistract na ang driver. Nilagyan pa ito ng adaptive cruise control with low speed follow. Ito ay isang smart na features kung saan pinapanatili ng sasakyan ang takdang bilis at distansya mula sa sasakyan sa harap mo kapag bumagal ang sasakyan na nasa unahan. Kusaring babagal ang kotse mo. Kapag bumilis ulit, bibilis din ang iyo nang hindi mo kinakailangan tapakan ng preno o gasolina. Pasok din sa safety features nitong bagong Honda Odyssey ang traffic sign recognition, blind spot monitoring system at mga safety features na tumutulong sa driver na malaman kung may sasakyan o bagay na blind spot. Yung bahagi ng kalsada na hindi mo kita sa side mirrors, karaniwang may ilaw o tunog na babala sa side mirrors o dashboard kapag may paparating na sasakyan sa tagiliran mo. Nilagyan pa ito ng cross traffic monitor, isang sistema ng babala kapag may papalapit na sasakyan mula sa kaliwa o kanan habang umaatras ka. Ginagamit din ito lalo na kapag paatras ka sa parking. Sinasabihan ka ng sistema sa pamamagitan lang ng tunog o visual alert na makikita mo sa dash panel. Kung may sasakyang paparating mula sa gilid na maaaring hindi mo kagad makita at isang senyales na pagkabangga. Mayroon din itong auto high beam headlights at parking sensors. Nilagyan din ito ng dual pinion, electric power assisted rack and pinion steering o EPS, para sa magaang at komportableng pagmamaneho. Sa loob naman nitong bagong Honda Odyssey minivan ay may tila isang mobile lounge na interior settings. Ang bawat detalye ay dinisenyo para sa kaginhawaan mula sa malalambot na leather seats hanggang sa mga captain seats na may ottoman o patungan ng paa para makapag-relax ang mga pasaherong sakay nito, lalo na sa mga mahabang biyahe, na available lamang din sa second row seats nito. Mayroon nitong malawak na cabin na maaaring i-configure ayon sa pangangailangan ng pamilya. Sa isang pindot lamang ay maaari nang itiklop ang ikatlong hilera ng upuan nito para sa mas malaking espasyo na kinakailangan minsan, lalo na kung may ikakargang mga kargamento. Bawat biyahe ay sinisigurong ligtas gamit ang isang Honda Sensing, isang suite ng advanced driver assistance system mula sa adaptive cruise control hanggang sa lane keeping assist. Sinisiguro nitong protektado ang bawat sakay nitong minivan Honda Odyssey sa lahat ng oras. Bukod sa seguridad, punong-puno rin ito ng teknolohiya para sa mga libangan habang nakasakay ang 8 pasahero, gaya ng wireless Apple CarPlay at Android Auto
na mai-enjoy ng marami, na sinamahan ng 9-inch size display infotainment system with Wi-Fi hotspot, cabin watch para bantayan ang likod at cabin talk upang marinig ng mga pasahero ang boses ng driver nang hindi na kinakailangan pang sumigaw. Meron din itong 7-inch na TFT meter panel gauge, 160 watts audio system na may 7 hanggang sa 11 speaker sets na may subwoofer. Meron din itong wireless charging pad, mga charging port sa kada row seats at mga bottle and cup holder na mas nagbibigay convenient at komportableng pagsakay. Pagdating naman sa external, nilagyan itong bagong Honda Odyssey ng LED headlights with LED daytime running lights, LED fog lights, LED taillights with integrated LED light bars. Meron din itong one-touch power moonroof na magbibigay rin ng kaginhawaan at panibagong pananaw sa taas ng ceiling. Isang power tailgate na automatic din nagbubukas at nagsasara sa mas madaling access ng paglabas at pagpasok ng mga pasahero ng kanilang bagahe at gamit. Marami pang features itong bagong minivan na Honda Odyssey HEV na siguradong ma-enjoy ng kahit na sino. Ang bagong Honda minivan na Odyssey HEV ay hindi pa nakakarating sa Philippine market, pero kung sakaling ito ay dadalhin sa bansa, ang estimated price nito ay magre-range mula sa 1.7 million pesos hanggang sa 2.5 million pesos. Dito sa Pilipinas, kapag tayo ay bibili ng isang sasakyan, una-una kaagad nating iniisip ang lawak ng space na kaya nitong ibigay sa bawat sasakay. Yung tipo ang buong pamilya ay makakasama sa bawat trip o gala na inyong pupuntahan. Kaya naman sa video nito ay malalaman mo ang isang bagong SUV ngayon na inilabas ng Toyota Motor Company para sa kanilang pangkaragdagang SUV na may mas malaki kumpara sa ilang mga modelong inilabas nito dito sa bansa. Ang Toyota Grand Highlander 2024 model. Isang bagong sasakyan na naman mula sa brand na magugustuhan mo talaga. Mula sa panlabas na itsura nito hanggang sa kaloob-loobang bahagi, pati sa mga specs and features na meron ng isang ito. Papansinin mga kaibigan, sa front face pa lang makikita mo na ang signature design na front face dynamic na inilagay dito, na parang kahawig lamang ng ilang SUV ng Toyota dito sa Pilipinas, gaya ng Fortuner, Hilux at pinaliit na Toyota RAV4. Ganyan ang datingan ng isang ito sa front portion pa lang. Mga naka-LED na ang mga ilaw nito mula sa headlight, nagdadala ng mas modernong look na imahe sa pangharap na disenyo, kasama ang mas pinanipis na upper radiator grille na may line chrome accent. Meron din itong mga chrome molding pati sa lower grille bumper at mga boomerang shape sa kada side na kung saan nakalagay ang fog light nito na napakaliit lang. Fully LED type na rin ito, maging ang mga tail lamp na naiiba rin ang disenyo. Meron din itong line shape third LED brake lights sa itaas for additional visibility. At meron din itong rear bumper skirt na may mga kasama ring reflector, mga chrome molding frame sa kada side ng mga bintana, roof rails at isang shark fin antenna para sa magandang pormahan ng aerodynamic, at side skirt para mas kumpleto na. Yan ang makikita mo sa external design ng modelong ito. Isa raw ultimate family SUV ang isang ito, na kung saan lahat ay may komportabling space, hindi lang sa tao maging sa kagamitan. Ang Toyota Grand Highlander 2024 kasi nag-o-offer ng mas malawak at komportabling space at versatility. Hindi lang yun, pati sa makina ay talagang mapagkakatiwalaan. Sa lakas ng performance pati sa katipiran ng modelong ito ay talagang pinagbuti ng brand para sa iyong pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Inilabas ng Toyota Grand Highlander na may 3 klaseng variant na pagpipilian. Alinman sa mga ito ay talagang magugustuhan mo din dahil sa pare-parehong naglalaman ng mga makabago at magagandang mga katangian. Kaya na lamang ng standard na Grand Highlander XLE na naka 2.4 liter 4-cylinder with turbo engine, automatic transmission at front wheel drive. Ito ang pinakamababang variant nito, samantalang ang pangalawang variant ay tinatawag namang Grand Highlander Limited. At ang pangatlo ay ang Platinum Max Hybrid na kung patipiran lang ay talagang matipid daw ang isang ito. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa layo ng 20 km. Well, bago natin pagtuunan ng pansin yan mga kaibigan, ay alamin muna natin kung ano pa nga bang makikita mo sa modelong ito. Meron itong automatic power lift gate na automatikong nagbubukas ang pintuan sa likod kapag itinapat mo, o kaya ipinadjack ang paa mo pataas sa rear bumper dito ay kung saan itong bubukas. Meron din itong kasamang jump protection
para hindi basta-bastang nagbubukas, lalo na kung may tatamaang debris o matitigas na bagay na ikapipinsala ng pintuan nito. May sukat ang mga gulong nitong Grand Highlander mula sa 18 inch hanggang sa 20 inch at syempre lahat ng mga ito ay naka-tubeless na rin. Ang mga ilaw naman nito ay mga naka-LED type na. Hindi lang maliwanag sa gabi ay hindi rin malakas kumonsumo ng electricity power at nagbibigay ng magandang visibility lalo na sa gabi. Ang windshield wiper nito ay automatic ding gumagana kapag nagkaroon ng raindrop o tubig sa windshield nito. Dahil nasisense ng sensor para kusang mag-swipe ang wiper blade kahit hindi mo pinipindot o ginagalaw ang toggle switch nito. Sa loob naman ay kapansin-pansin ang napaka-eleganteng datingan nito. Silver painted ang dashboard trim at ang mga door trim. May mga komportabling upuan na lubhang kailangan ng mga pasahero lalo na sa mahahabang biyahe na mas nagbibigay ng komportabling pagsakay dito. Auto-adjustable with leather seat cover at hindi mainit sa balat. Kasama ang mga convenient features habang nakasakay ka dito ay ang mga bottle and cup holder. 13 piraso ito, kaya marami kang paglalagyan ng bottle at cup dito. May mga charging port na rin sa kada seats at mga pocket o bulsa para lagyan ng mga gamit ng bawat occupants. At meron ding available outlet para sa mga electric appliances na pwede nating isaksak dito gaya ng electric fan, rice cooker, mini refrigerator at marami pa na kaya ng voltahe nito. Ang center console ay napakaluwag din para paglagyan ng iba pang gamit. May sukat ang lawak nito na 13 inch at kasyang-kasya ang mga tablet at iba pang gamit dito. Bawat row ay nagbibigay din ng mas maluwag na legroom space for cargo at hindi ganun kasikip para sa mga pasahero nito. Kaya talagang makaka-relax ka kahit may kalakihan ng size mo. Meron din itong QI compatible wireless smartphone charging with indicator light, na kung saan ay ilalapag mo na lamang ang cellphone mo dito ay magcha-charge na. At ang mas magpapakomportable pa dito ay ang malamig na aircon system nito na naka 3 zone with auto climate control system. At ang naka-separate na air filter para malinisan ng maigi. Hiwalay din ang control ng temperature ng second row nito at may individual sa kada upuan. Meron sa driver, passenger na kung saan ay makakamit ng bawat isang kanya-kanyang preference. Pagdating sa katamtaman lamig, mas malamig at sa ayaw ng malamig. Kaya lahat ng pasahero sa loob ay talagang mag-e-enjoy dito. Bukod pa dyan, maging ang driver nito ay mas magiging komportable rin. Dahil ang manubela nito ay nakabalot ng leather cover, may paddle shifter at maraming switch function para sa ilang mga controls gaya ng sounds, Bluetooth connectivity, light, wiper at marami pang iba. Hindi mahihirapan na pagganahin ng mga sistema sa pamamagitan nito na napaka-accessible lang sa manubela nito. At syempre hindi makukumpleto yan kung wala ang 12.3 inch Toyota Audio Multimedia Touchscreen monitor with wireless Apple CarPlay at Android Auto. May mga kasamang premium speaker sa front and rear portion na 6 na piraso. Kaya maging pati ang audio sounds nito ay siguradong maganda na rin. Pagdating naman sa kabuuang detalye ng makina, itong Toyota Grand Highlander ay pinapagana ng alinman sa hybrid powertrain system o gasoline engine. 2.4 hanggang sa 2.5 liter ang displacement nito. At naka-turbocharged 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na kayang mag-produce ng hanggang sa 265 horsepower o higit pa sa kada 600 RPM. At 310 Nm ng torque naman sa kada 1,700 to 3,600 revolution per minute. Ito ay pinares sa automatic transmission type na may electronically controlled continuously variable transmission o tinatawag ding ECVT. Direktang pinapabilis nito ang bawat gear shift at acceleration at mas pinalalakas ang buong speed nito na kung saan ay nakagagawa naman ng average speed ng 190 km/h o higit pa. Ginamitan nito ng permanent magnet synchronous motors sa front wheel drive na isang opsyon sa pagpapaandar nito kung sakaling gusto mong makatipid sa fuel. Ito ay hindi na kinakailangan pa ng charging station dahil hindi naman ito full electric power. Ito ay kusang nagcha-charge sa pamamagitan ng generative braking na nanggagaling sa magkabilang gulong nito habang tumatakbo ng mabilis at nagpipreno. Ay nakakaipon ng power at nakakapag-charge ang battery. Kaya nagsisilbing generator nito ay ang pag-andar lamang kapag nakaset sa charge mode.
para magkaroon ng electricity power system. Kaya naman sa pinagsamang electronically power at engine motor power, ang modelong ito ay kayang kumonsumo ng hanggang sa 16 km per liter sa city ride, habang 18 to 22 km per liter naman sa highway o yung maluluwag na kalsada. Itong Toyota Grand Highlander ay meron ding mga suspensions na mapagkakatiwalaan, gaya ng inilagay na independent MacPherson strut sa front at stabilizer bar trailing wishbone suspension naman para sa rear na may mga shock absorber at coil spring na rin. Nagbibigay palalo sa modelong ito ng mas komportabling pagsakay at magandang laro ng bounce, lalo na kung may dadaan sa malulubak, para maging banayad at panatag ang bawat biyahe at hindi kakalog-kalog, lalo na pag may madadaan ng mga humps sa kalsada. At syempre, itong modelo ay naglalaman din ng maraming advance at mga makabagong features, lalo na sa pangkaligtasan at pangseguridad. Nilagyan ito ng Toyota Safety Sense, isang makabagong safety features mula sa manufacturer na naglalayong palawakin ang kaligtasan ng mga pasahero at driver, mga pedestrian at ilang mga tao sa kalsada na makakasalamuha nitong sasakyan. Sa pamamagitan ng advanced technology gamit ang kamera, radar o sensor na may kakayahang panghawakan ng malawak na kaligtasan sa loob ng kalsada upang maiwasan ang anumang mga banggaan, makabangga o makadisgrasya. Gamit ang ilang mga makabagong sistema gaya ng free collision at pedestrian detection na tumutulong para ma-detect ang ibang mga sasakyan, bisikleta man o motorsiklo na biglang sumisingit o di naman kaya ay nakikipag-agawan ng linya, kasama ang mga biglang tumatawid sa kalsada ng mga tao, na kung saan ay na-activate naman ang mga safety features na ito, lalo na sa emergency purpose na a-apply ang automatic emergency brake o biglaang paghinto kapag may mababangga, masasagi o maaatrasan, ay kusang hihinto ito sa mga ganong kondisyon kahit hindi mo matapakan ng brake pedal. Kasama rin sa Toyota Sense ang tinatawag na Full Speed Range Dynamic Radar Cruise Control System o DRCC na gumagana sa maluluwag na kalsada gaya ng expressway. Ito ay parang adaptive cruise control system na rin, na kung saan isiset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mile per hour. Nakabase ang galaw o takbo nitong sasakyan sa mga sasakyan na nasa unahan nito. Gumagaya kasi ito sa bilis at paghinto ng mga sasakyan na nasa unahan kahit hindi pa tapakan ng accelerator o kaya naman ng brake pedal. Kusa itong tatakbo kapag tumakbo ang sasakyan na nasa unahan at kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan nito. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe, makaka-relax ka talaga. Kasama pa sa Toyota Safety Sense ang lane departure alert with steering assist. Pinapanatili naman ito ang sasakyan sa loob ng linya na makikita sa kalsada. Nasisense nito sa mga kalsada habang inaayos ang pagmamaneho sa bilis ng 30 mile per hour. Dahil dito kapag nasa tamang linya ka ay makakasiguro ka rin sa iyong kaligtasan. Pati kahit anong mga mark na makikita sa kalsada ay kaya rin itong i-recognize kung anong sign man ito. Meron kasi itong tinatawag na Road Sign Assistant para naman sa mga signage gamit ang intelligent camera. Halimbawa na lamang ang speed limit na may signage ay kusa namang bababa ang bilis kapag na-recognize nito ang ganong signage. Kasama na rin dito ang no entry sign, yield sign at ilang mga warning sign o anumang multi-information sa kalsada tungkol sa mga traffic sign ay nare-recognize din talaga nito. Kaya kahit hindi mo na minsan napapansin yan, ang features na ito ang kusang mag-a-adjust para sa'yo. Alright. Isa pang sistema na nakapaloob sa Toyota Safety Sense na meron sa Toyota Grand Highlander ay ang automatic high beams. Ito naman ang sistema na gumagana lang sa bilis ng 21 mile per hour, na kung saan kapag sobrang dilim ng kalsada ay kusang nag-high o lumalakas ang ilaw nito. Itong high beam ay nag-on at kung may makakasalubong naman na another vehicle ay kusa naman itong maglo-low beam para hindi nakakasilaw sa mga makakasalubong nito. Ito pang huli na kasama rin sa Toyota Safety Sense ay ang tinatawag naman na Proactive Driving Assistance System o PDA. Ito ang sistema na kusang gumagana din ng brake o binabawasan ang bilis ng sasakyan kapag biglang may madadaan ng pakurbada o yung paliko-liko.
At inaayos din nito ang magandang kontrol ng manubela lalo na kung may mga biglang susulpot sa harapan na ibang mga sasakyan. Mas pinapaganda ang performance ng driving condition at speed limit nitong sasakyan. Dahil sa mga makabagong sistema o teknolohiya na safety features na nakapaloob dito sa Toyota Safety Sense, ay mas magiging ligtas ang bawat pagsakay mo dito sa bagong Toyota Grand Highlander. Siyempre, hindi rin nawawala sa modelong ito ang iba pang sistema na lubhang kailangan din para sa ligtas na pagsakay. Gaya ng blind spot monitoring system, rear cross traffic alert, mga sistemang nag-a-apply ng emergency brakes sa mga kondisyon na kung saan ay biglang mababangga na hindi natin minsan napapansin o inaasahan. Meron din itong speed sensing door lock. Kusa namang naglalak ang mga pintuan kapag mabilis na ang takbo nito. Sinamahan din ito ng hill start assist at downhill assist para naman sa mga paahon at pababang kalsada ay talaga mapapakinabangan mo rin ito. Meron itong traction control na para naman sa malulubak kasama ang vehicle stability control system na nagpapanatili sa maganda at balanseng pagmamaniobra kahit pa sa masamang kondisyon o umuulan na ng malakas. May mga parking sensor na kasama para naman sa maayos na pagpapark, lalo na kung mapapark mo ito sa masisikip na lugar. Meron kasi itong bumper sensor na tumutunog kapag may mababangga sa likod at sa harap na hindi natin nakikita sa windshield o sa side mirror. At mga rear camera at front camera na rin para sa ligtas na maayos na pagpapark nito. Siyempre hindi rin nawala sa modelong ito ang 360 camera para naman makita ng buo ang paligid nitong sasakyan sa loob ng screen monitor. Sinamahan pa ito ng ABS o tinatawag na anti-lock braking system na may kasamang ABD o electronic brake distributor at brake assist naman para sa pagpapalakas ng suporta sa brake, mga pangunahing safety features na kailangan natin. At ang iba pa ay makikita na rin sa marami gaya ng crash sensor, front and side impact beams, mga seatbelt sa kada upuan, maraming airbags mula driver, passenger, rear and center passenger, may curtain airbags at marami pa. Bagamat ganun, hindi pa rin natin pwedeng ipagkatiwala sa mga safety features o teknolohiya ang ating kaligtasan. Mas maigi pa rin maging alerto tayo, maingat sa bawat pagmamaneho at pagsakay dito, alright. At bukod pa dyan, meron din itong mga security features para naman hindi bastang makarnap, manakaw, mabuksan ng kahit sinong magtatangka nito gamit ang mga security sense na meron ito. Gaya na lamang ng engine immobilizer system. Kahit gamitan ng electrical wiring o traditional na pagpapagana sa sasakyan ay hindi basta-bastang mapapagana o mapapaandar kapag wala ang transmitter key nito. Dahil sa engine immobilizer ay hindi mo mapapaandar. Meron din itong central locking na kapag nakalak na sa driver's seats ay nakalak na rin ang lahat ng mga pintuan nito at hindi rin basta-bastang mabubuksan. Kasama rin dito ang power door lock. Kahit gamitan pa ng pangsikwat, mga bakal para mabukas ang mga pintuan ay hindi rin uubra dito sa power door lock system na meron ito. Sinamahan din ito ng anti-theft alarm. Tumutunog naman kapag nasagi ang sasakyan nang hindi mga inaasahang pagbangga o paggalaw dito. Meron din itong anti-theft device na kung saan kahit nasa ang lugar ay matitrace mo din kaagad kung nasa nitong modelo dahil sa sistema na nakalagay dito na anti-theft device. Itong Toyota Grand Highlander ay hindi pa inilalabas sa Pilipinas. Inilalabas pa lamang ito sa ilang bansa sa Europa, sa Amerika at sa ibang bansa pa, kung saan ay nagkakahalaga naman ng $43,320 hanggang sa $45,000.